Divine purpose of life's challenges. Ang langit nun ba, o ang Diyos nun ba ang katuyuan sa mga hagit sa kinabuhi? O mga pagsulay, o mga kalisdanan ba, o mga kasakitan ba sa kinabuhi igsoon? Ang atong text, makita nato in the book of Deuteronomy chapter 8, verse 1 down to 6, New King James na version ang akong igamit, o nagkanayon siya. Every commandment which I command you today, you must be careful to observe, that you may live and multiply, and go and possess the land which the Lord swore to your fathers. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness, to humble you and test you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. So He humbled you, allowed you to go hunger, and feed you with manna, which you did not know, or did your father know, that He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Your garment did not wear out on you, nor did your foot swell these 40 years. You should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Therefore, you shall keep the commandments of the Lord your God, to walk in His ways and to fear Him. Mga igsoon. Napay usa ka common o very popular na view regarding ba sa tubag sa Ginoo sa mga pagampo. O nagkanayon siya, ingon niya, I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. Amen ba? O sa nikuan pa rin mo? I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom, and God gave me problems to solve. Naba nato nangitag kaalam diri. I asked for courage, and God gave me danger to overcome. Usahay ka isog, moabot kung naamay mga kakuyaw, mudangat sa kinabuhi. I asked for love, and God gave me troubled people to help. Kana mag-ampo ka gugma, di ba usay daghang mga tao magsurang-surang nimo? Inya, and my prayer were answered, mga igsoon. Tungod kay ang tinuod nga mahinungdanon ang biblical nga perspective aron nga makakup kita sa mga challenges sa kinabuhi. Importante nga natay sound nga biblical nga panlantaw aron nga malampuso nato nga ma-overcome, malampuso nato nga mahimong para magpulos nato sa atong kaayuhan ang kung unsa mang mga hagit sa kinabuhi nga ato bang ginaatubang mga igsoon. Si Moses, before sila nga ang mga Israelite misunod sa yuta nga saan, ipahinumduman una sila ni Moses nga balik lang tao nila ba? Ning sunod sa 40 tuig nga gigilit sila sa Dios sa kamingawan, kansang may mga butang ang nilang hinumduman, kay aning panahon na ang yuta nga saan is abot tanaw ng mga igsoon. Ang ukang na lamang nila is ang yuta, ang river na lamang nga Jordan. So naa sila sa Pika Stamping, ang tabok sa river nga Jordan, mao na ang yuta nga saan mga igsoon. As the Israelite going to exploit and possess the land, samtang musulod sila, ilang pahinuslan, ang mga yuta nga saan, makaatubang gid sila og daghang mga challenges. Kaya nga naman, ang yuta nga saan, it was possessed sa mga great men, mas dagko pa kay sa ilaha. In short, makatubang sila great nga mga challenges. Mana nga, ipahinumduman sila ni Moses na magbalik lang tao ba sa mga lessons sa kagahapon about sa katuyuan sa Ginoo, nganong iya silang gisulayan, nganong gitas sila, or nganong nakaatubang sila gingana nga mga challenges, o kana magatabang nila sa pagku sa kung unsa mang mga hagit nga ilang atubangon diha igsuon sa yuta nga saan sa promised land according sa word sa Ginoo. Kita man usab may mga alakad nga mga challenges kita sa kinabuhi, amen ba? May iya man tang portion o ingon pa nato sa tong terminology, may iya tang krus nga ginapasan sa kinabuhi.
Maiya tang burden, suffering nga atong ginatubang sa kinabuhi. Maiya tang trials, maiya tang challenges, maiya tang castings mga igsoon as we possess and toward sa mga saad sa Dios sa ato ang kinabuhi. O ang mga lessons o ang mga kasinatian sa Israelite ngadto sa kamingawan about po sa purpose ni Lord why God tested them. Magatabang nato to cope sa kung unsa man ang mga challenges nga atong ginatubang o nagakaatubang aning ato ang lifetime mga igsoon. Og niyaning mga punto that I want to impart aning sa iyong kabuntagon about sa mga stated purpose ni Lord regarding sa katuyuan sa mga hagit sa kinabuhi. Lingan na yung tapat pangutana sa ina, naba kay challenges, naba kay hagit, naba kay trials. I believe kitang tanan mga igsoon, because life itself is a trials. Unang butang I want to impart, nganong ginaalaw sa Diyos ang testing o ang challenges sa kinabuhi is to test us, for us to know what was in our heart. Thus, ingon niya, and 2, and you shall remember the Lord your God, na nag-lead ninyo sa wilderness, aning 40 katuig, o sa katuyuan, to humble you. And what? And to test you. For what purpose? To know what was in your heart. Whether ato bang sundon o dili ang mga commandments o kasubuan sa Ginoo mga igsoon. Si Hudson Taylor, o saman kini siya ka missionary sa inland China. May isang bagito ba nga missionary nga abot mag-mission sa China? So ang himo ni Hudson Taylor iyahang lantaw, straight yun sa eyes ang mga batanan nga missionary, ipalingkod niya sa usa ka lamisa din iyang gibusdakan sa iyang kamot. Nga halos mayabo na tong tea nga ilahang dinainom. And then iyang gitutukan pag-ayo ang maong batanon nga nangurog kay nahatlok sa iyahaba. Giingnan dayon ni Hudson Taylor nga sa imong pagsugod sa imong mission diri sa China, you will be buffeted by numerous ways. Inya pagakusukusuhon ka, pagasulayon ka sa daghang mga pamaagi. Ingon dayon niya, the trials will be like blows. Isa nga kanang mga pagsulay, mura ba kang gisumbang ba? Mura ba kang nakadawat o sumbag ni Pacquiao? Ingon na ni Hudson Taylor, remember, those blows will only bring out what is in you. Kabantay ba mo nga mga trials sa kinabuhi, magpagawas kung sa tinuod na naan nato. Amen. It will bring what is in us, mga igsoon. Ang Diyos nga itong yalagaran is an omniscient God. Both pasabot, He possessed perfect knowledge and therefore no need to learn. Wa nigi angay tatunan si Lord kay nasayod na siya sa tanan. God has never learned and cannot learn. Mo na nga ang Ginoo. Omniscient, it means all-knowing. Nasayod ang Diyos sa tanan, and His knowledge, my friend, is infinite. O wa gyud tayo matago sa Ginoo. Amen. We cannot hide from God. Ang atong pagbati, ang atong motibo, ang atong intent, dili nato na matago sa Ginoo. Si Jeremiah nag-ingon in 79, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it? Mo ni ang pinaka-nature sa atong fallen heart. Ngayon pa niya ang atong kasing-kasing limbunganos, deceptive, and it is beyond cure. Kinsa ba daw kuno'y makatugkad o makasabot niini. Ingnayon mong tapat, di mo masaligan, imong kaugalingong kasing-kasing. Amen. We cannot trust our own heart because the very nature of our heart is deceitful. Napabata niya, limbungaros kining atong kasing-kasing mga igsoon. Apan sa pikas nga bahin, ang Diyos nga itong gipangalagaran, He knows everything. Nailhan yun taniya, maski sa wala pa ta na tao. Nailhan taniya, maski wala pa ta come into existence. Nga sa pikas nga bahin, kita gali, wak gali, makailangan pag-ayo
sa ato ang kaugalingon. Nakadungog na ba mo ng mga taong nagaingon nga maingon sila nga ay wa ko masayod nganong nabuhat nako ng maong butanga. Wa ko kabalo nga kaya day nako buhaton na nga maong butanga. Napay mga tao maingon, discover yourself, find your true self. O napay mga tao maingon, mag-relax sa ako karon kay ako sang pangitaon ng akong kaugalingon. Nag-ahara imong kaugalingon kay imo mang pangitaon. Ang idea po, it means na kita nga tao, daghan pag part sa atong pagkakita nga wa pagyud nato mahibaw-an. Daghan pag aspeto sa ato ang pagkakita nga wala gid nato masayran nga abi nato kailangan kita sa atong kaugalingon. Pero in reality, my friend, wala gid ay. Ang pagsuway muabot sa duha po nga 4. It comes into 4. Una, it comes in a good one. Kabalo ang mga kahayahay, convenience sa kinabuhi, that is a form of testing. Kahayahay, convenience, kadagaya, pagsulay mana igsuon. Pero maayo lang siya nga pagsulay. It also come in a bad way. Sa maot nga pamaagi, mga kasakitan, kakulian, pwede dagko, pwedeng gagmay. Amen. Pwedeng kakasulayan ka sa gagmayng mga butang, sa maayong pamaagi. Pwede po ka kakasulayan sa mga gagmayng mga butang, pero sa maot nga pamaagi. Pwede po ka nagkakasulayan sa dagko, pero maayong pamaagi. Pwede po dagko, o dili maayong pamaagi mga igsoon. And remember this, my friend. Kini nga mga testing expose what truly unsay naagyod sa ato ang kasing-kasing. Every testing expose unsa gyud content, unsa gyud nag-lurk, unsa gyud nagpahigpi, unsa gyud nagpuyo sulod sa atong kasing-kasing mga igsoon. Ang kadagaya, kadato, kalampusan, kwarta, dungog, honor, glory, mga pagdaig sa tao, it expose the contempt of our heart. Kabantay ba mo nga, may mga taong nausap ang batasan pag naanay kwarta. Kabantay ba mo nga, may mga taong nidagko ang ulo pag sige nimong daigon. Because kana nga mga butanga, it exposed the contempt of our heart. Si Abraham Lincoln nag-ingon siya, nearly all men can withstand adversity. Siya halos na ng tao, makabarugman, batok sa mga pagsulay, kalisdanan. Apan, kung gusto nimong i-test ang character sa usa ka tao, give him power. Amen. If you want to test the character of a person, give him power. Hatagig kahong, hatagig posisyon, hatagig trabaho gali nga muhimong angat niya kaysa uban. Diha hindi mo makita ang tinuod nga character sa tao. Amen. Mo nang pagsulay. Una-una na to pag hayahay ang kinabuhi, di na pagsulay no. Pagsulay ka na. Kaya daghang mga tao nawala sa pagpangalagad sa Diyos, dili panahon sa kalisdanan, apan panahon sa kahayahay sa kinabuhi. Mabitaw nang nag-ingon sila, nga unggoy daw kuno matagak sa kahoy, dili panahon sa kusog at hangin. Matagak na kuno ang unggoy sa kahoy, panahon nga haruhay ang dagan sa panahon. Kaya nga naman, di naman manggunit ang unggoy. Kaya kung kusog na ko ng hangin manggunit man siya, wala dili mahulog. Amen. If you are blessed by God, kung yatagan kag success sa Ginoo, kung yatagan kag honor, fame ni Lord, remember, ginasulayan ka sa Diyos. Amen. How you handle the things, mga igsoon. Una-una, mangguna to, ang pagsulay, pait lang daw. Ang pagsulay, kanang daghan kag kwarta. Ang pagsulay, kanang murag maayod kayong dagan sa kinabuhi. Ang pagsulay, kanang daghan kayo panalangin. It is a testing. Kung saan mo pag-handle anang buong mga butanga,
o kana nga mga butang sa pikas nga bahin, it will reveal the true intent of our heart. Amen. Na ako'y mga kaila nga katong wala pa'y kwarta, sige kampo, Lord, bless me. Pag naanay kwarta, dagko ng negosyo, di nakasimba, kay anuman, Lord, busy na tayo, me. It exposed the true intent of the heart. Muna ang pagsuway sa kinabuhi. Ingna imong tapat, ingna ba, ampo ko, masulayan ka sa imong pagihan. Ingna ba, muragwat buhay mo angay. Testing na ni Lord, mga exon, how you handle money, mo expose yun sa tinuod mong character. Sa pikas pud nga bahin, ang mga inconvenience, ang discomfort, ang mga unfavorable na circumstances, ang mga affliction, ang mga pait, kasakitan, kahigwaot, kagulanan sa kinabuhi, it also expose what is in our heart. Kabantay babong ang mga pagsulay related sa pain, ang mga pagsulay related sa health, ang mga pagsulay related sa finances nga moabot ka sa time na wala ka, it will expose the true content of your heart. May mga panahon nga abi nato lig-o na gid kahit sa Ginoo ba. May mga panahon nga abi nato di na gid ta matiog sa pagsulay. Pero pag abot sa mga kalisdanan, then we realize, Lord, kuyang pamaginay kay akong pagtuo. Kabantay ba kung yan? May mga shakening sa kinabuhi that expose the condition of our heart. Muna ang mga unfavorable circumstances, usahay, nag-expose sa atong kahadlo, nag-expose sa atong doubt, nag-expose sa atong disbelief, nag-expose usahay sa atong mga selfish na motives. Nga usahay panahon nga naakta, hayahay kayo, usahay, dali lang natong pagtabang sa uban. Pero pag abot na dayon sa mga kalisdanan nga walang-wala ta, muduol na dayon ta atong itabangan. Aning pagdili na dayon ta matabangan, mangluod dayon ta, usahay atong una-una moingon, may raman mo kamoy nagkinahanglan. Karon nga ako'y nagkinahanglan, asa naman mo? Then my question is, what is your reason behind nga nang nagtabang ka? Ang mga kalisdanan sa kinabuhi, it expose sa tinuod nga intent o motibo sa atong kasing-kasing mga igsoon. O gusa, it expose sa pinakamaot na butang bahin sa atong pagkatao nga usahay kita mismo na hibong ngayon anak di ay ta. Kabantay mo ni anak. Usahay paglana ta sa panik, di ta ka matikod ba nga, huy, ingani na day ko. Naman day ko'y pagka-wild. Naman day ko'y pagka-doubtful. Naman day ko'y pagka-mahinadlukon o uban pa. It expose the true content and intent mga igsuon sa atong kasing-kasing. Di ba tinuod? May mga tao nga ma-expose ang ilang commitment kung tinuod yung ligdong sa Ginoo when trials comes. But trials, dili lang na panahon sa kalisod, but ang trials usab moabot sa maayong pamahagi. God's testing was meant for us to know what was in our heart. Ang mga kalisdanan, pagsuway sa kinabuhi. Ang buot sa Ginoo nga i-unveil, ipakita sa imo habang amo na kondisyon sa imong kasing-kasing. O sa diyang ma-realize nimo nga naa ka ni anak, imo din ang ika-surrender sa Dios diya sa pagkamatinumanon sa iyahang mga pulo. Amen. Usahay ang kalisdanan, it expose our unbelief. Lord, kaning kalisdanan na naghatod nako nga kung nailhan nga kuwang gid ko pagsalig nimo. Nakuwang gid ko pagtuo nimo Ginoo, and realizing the truth about yourself. Ihatod dayon kaniya sa pag-lay down niya ng imuhang dili pagkamatinuohon in the feet of Jesus and then in obedience to His word. Amen.
Dili kawalan sa atong pagkatao ang mahibaw-an nato kung kinsa gyud ta. Daghang mga panahon sa akong kinabuhi nga abi nako igsud o lig-on gyud ko pagtuo. Pero miabot ang panahon, pinaagi sa dili mayang kalisdanan, it exposed the contempt of my heart. Ang akong gibuhat, ni-surrender ko sa Ginoo. Lord, di man gyud ko lig-on sa pagtuo, tabangi ko ani Ginoo. And so God help. Mutabang gyud again, and that was the intention, that was the purpose why God tests us. Abi nato usahay og lig-on kayo ta. Abi nato usahay og nakamugbo na ta. Abi nato usahay og naayo na nga atong kasing-kasing. Abi nato usahay okay na ta sa sulod. Pero pag pailalong sa mga kalisdanan sa kinabdan, dito nato na-realize na oy, naapamangbiday ayuhunod. Isa pa din ninyo kabalo mag-welding. Ako ka-practice mag-welding, kaya palit ko kamay na welding machine. Kanang mag-welding kaya, so humani mag-welding, abi nimo nagtapot na ba? Imo pa man nang tiltilon. Imo pa nang duklukon kay ngano para matangtang tong mga plugs ihang mga tai ug dito nimo mahibaw-an kung nagtapot bagyud. Kay kung dili nimo siya i-undergo sa pressure, dili nimo ma-determine kung ang imong welding lig-on bagyud. Mao pud sa kinabuhi nato. Abi nato usahay ayon na ang atong kasing-kasing. Abi nato usahay og nakapasaylo na gyud ta. Pero pag-expose sa kalisdanan, then we realize nga napareangay i-patch absolute sa kasing-kasing. And realizing the truth, mohatod nimo, Lord, akong kasing-kasing ginawa, pag yun ay kapasaylo, Ginoo, akong surrender nimo ang tanan. Amen. So sa inyo din sa Ginoo, das, to test you to know what was in your heart, whether we would keep His commandments or not. Hallelujah. Inga na imong tapad, ginasulayan makakaroon? Yes, kitang tanan. In a good way, ang uban, in a bad way. Ikaduha, to humble us to know that we live not by bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. In verse 3. O sa ingon, to humble you. O sa purpose, that He might make you know, aron masayod ta ba, that man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of the Lord. Ang paghambol po, it means to afflict or to send an affliction. Kanang paghatak kasakitan ba? Pagpaubos mo na idea sa mga Hebrew, mga Exod, to cause pain and suffering. Aling nga bahin, it was God who causes them to suffer pain and suffering by way of hunger. Ang Ginoo gyud mo, ipabot man gyud sila sa Ginoo, no? To teach them, what's the purpose? To teach them that man live not by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. O sa iso nato masabtan ang kaninga praise kung wala ka masayod sa background sa istorya. Ang hinupay ani igsuon mao kini, tungod kay kaninga passage, it was given sa wala pa ang law. It was given sa wala pa ang balaod nga gihatag sa Ginoo at Mount Sinai. Ang hinubay mga igsoon mao kini, 1 month after nga ang mga Israelite nibiya sa Egypt, di ba nakagawas naman sila sa Egypt, nakatabok na sila sa Red Sea, so naanakaroon sila sa wilderness. Isang buwan human nga mi-depart sila sa Egypt, ang mga Israelite nagtapok sila o nagreklamo sila batok kang Moses. And their complaint, ingon nila, Moses, imo ba ming gidala diri sa kamingawan aron pamatyon mi sa gutom? Sa ingon nila, mas maayo pag dito may mga matay sa Egypt kay maayo mang kaon na may kanni, na salad, na mingduklo, na litson, etc. Sa mas maayo pa dito Moses, balag mga matay ni, balag ila pa may ulipunon, at least busog man mi, wa po may gipanguhaw. O sa man Moses, imo ming gidala diri sa kamingawan kay imo ming patyon sa kagutom. Gingna rin ni Moses ang mga complainer. Ang inyong complaint was not against me but against God.
Pero gipaminawan gihapon sa Dios ang ilahang mga complaint and reason nga sila mga taong may saad o kasabutan ng Dios. So ingon ang Ginoo kang Moses, sige Moses mo ni akong buhaton. Nga at evening o at aning oras sa magpadala ako pagkaon. O kang ingon sa Ginoo, padalan ko sila og quail o manna from heaven. But with an specific na instruction. Ang instruction sa Ginoo mo kani, nga dili mo magkuha labaw kay sa inyong gikinahanglan. You will gather enough for your family. Pero sa ikapitong adlaw, dili sila mag-gather kay wa may mana nga magikan sa langit. Pero ang mga katawhan, ang mga Israelite, disregard the instruction and command of God. Mo na ingon ang Ginoo ngadto ka Moses, how long will these people refuse to obey my command and instruction? Kaya ang ingon ni Lord, magkuha mo o inyo lang mahurot. Pero kini mga Israelita, hakugman. Nagkuha silang daghan. Supra kay silang kinahanglan, wala nga pagkabuntag, ang ilang nalimahong patay. Kaya ang ilang gipangwang nga mana, gipang-ulod, mga igsoon. But ang instruction sa Ginoo, kuha lang yun o unsay ang ayan. Kuha lang taman sa inyong mahurot. Na may uban hadlok mahutdan, na niguro nagreserba para ugma. But what happened? Wa gihapon nila napuslan, kay nalimaho ang ilang gipanguha mga igsoon. So gikan ani nga context, Moses reminded them that man shall not live by bread alone, but on every word that proceed from the mouth of the Lord. Ang buot pasabot igsoon mao kini, that mga matay sila if they don't obey the word of the Lord. Mga matay sila if they disobey, if they disregard the word of the Lord. Mamanpod sa ato mga igsoon. Ang intention po ni Lord sa dihang ihatang ginasulayan is for us to see the indisputable importance of obeying His word for us to live here and in eternity together with Him. Kabantay ba mo? Nganong ginatugutan sa Ginoong kalisdanan? Kasi po ang kalisdanan, it allow us to practice what we believe. Nakuha ba na ninyo? Ang mga trials sa kinabuhi, nagtudlo na to nga atong i-put into action ang mga kasuguan, mga kabalauran, mga pulong sa Dios nga atong na-receive. O anang mga kalisdanan sa kinabuhi, ang intention sa Ginoo nga masabtan nato ba? Ang kamahinungdanon sa pag-obey sa iyahang mga pulong aron mabuhi kita. Ang kamahinungdanon sa pagsunod sa iyang mga pulong aron nga mabuhi kita dili lamang karon but in eternity together with God. Amen. That was the purpose of the Lord. Kabantay ba mo nga sa dihang na mga kalisdanan sa kinabuhi, it is a challenge kung ato bang tumanon o dili ang pulong sa Dios. When you are tested, it is a challenge whether we obey God or not. But sa pikas nga bahay, ditugutan sa Ginoong Israelite nga magutman sila o sa purpose para masabta nila nga importante ang pagsunod sa pulong sa Dios kay mo na'y magdalag kinabuhi ngadto nila. Because if they don't follow the voice of God, they will die in the wilderness. That's why in the Bible, man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds out of the mouth of the Lord. Kasi po ang intention ni Lord mo ni, makita nato ang kamahinungdanon sa pagtuman sa iyang mga pulong aron mabuhi tayo. If you don't obey the word of God, your relationship with your wife will die. If you don't obey the word of God, ang imong relasyon sa imong isig katao will die. Kabantay ka ba na? Mga matay. Ingon man ang atong relasyon sa Ginoo. Unta ako mga pagampo, makita nato ba ang kamahinungdanon sa pagtuman sa sugo sa Ginoo aron ta mabuhi.
Amen. Napaba mo diha. Diba natin isang tao, nag-ampo siya. Sa diha nag-ampo ko wisdom, God gave me problems to solve. When I pray love, then God gave me troubled people to help. Kaya nga naman, kahit iyunan ka na iksuon nga itong maaplikar ang mga pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. Amen. Ikatulo, to discipline us for us to know that we are God's children and that He loves us. Pagpanto nato, aron mahibawan nato nga kita mga anak giday sa Dios o gipangga giday niya. O siya ningon, and you should know in your heart that as a man chastens his son, so the Lord your God chastens you. Ang writer po sa Hebrew nagpahinumdum nato regarding sa kamatuoran sa disiplina pagpantun ngaya sa Dios. Iyang ingon. In Hebrews 12:5-11. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by Him. Sing ayaw daw kuno isalikway, ayaw daw kuno kadiskurahi kung mabadlungan ta sa Ginoo. For whom the Lord loves, He chastens, and He spurs every son whom He receives. Kang mga tao iyang ipangga, iyang disiplina, ang mga anak iyang ginabunalan. If you endure chastening, God deals with you as with sons. For what son is there whom the Father does not chasten? But if you are without chastening, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons of God. Questionably ang atong pagkakristohan kung sige tag buhat og sala nga wa ta ginapadlong sa Dios. Because the Bible said, if you are sons, legitimate sons of God, disiplinahon gyud ka sa Ginoo. Amen. Napabata diha. Yung sabi ang ingon, furthermore, we have human father who corrected us and we paid them respect. What? Shall we not much more readily be in subjection to the Father who spared only? For He indeed for a few days chastened us, it seemed best to them, but He for our profit, that we may be partakers of His holiness. Now no chastening seems to be joyful for the present, but painful. Nevertheless, afterward it yields a peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it, mga igsoon. Ang mga kamatuoran sa disiplina sa Diyos that God's discipline is an affirmation of His love. Usahay nga itong understanding sa gugma, tama na yun sa panalangin ba? Una-una na ito nga, pag lisod ng kinabuhi, ingot na Lord, aha naman ang imuhang gugma ni Ginoo. But I want you to understand, my brethren, God's discipline is an affirmation of His love. Kay kita nga tao atong ginasukod ang gugma diha lang yun sa mga panalangin o mga maayong butang. Murag ako sa una ba, every time nga bunalan ni sa akong ginikanan kay grabe man ito mo disiplina akong ginikanan tong medyo bata-bata pa. Kana kong silhig nga lanot, mabungkag ko na sa akong lubot. Katry mo na. Ang lanot ba nga silhig? Mabungkag na sa lubot mo na nakalas kayo magsilhig sa una. Bungkag yun na dali. Wala nga, kanan yung hazing, layo na sa mong hazing sa una eh. Elementary pa po, hazing namin. Halos kada-adlaw pa. But every time ilaming bunalan, kabul mo sa balik-balik ang istorya, tungod kay gihigugma mo na mo. Akong linghod nga una-una, diigid ka sa to. May gugma ni. Magpasakit ba day ang gugma? Di ba? Morisod man ta. Mamunan ba day ang gugma? Gugma man ka may gugma ni. Nawa, nahapdos yung lupot. But God Himself, ningon siya, nga ngihang pagdisiplina is an affirmation of His love.
sigurado ko maghihigugma gyud ka sa Ginoo igsuon kung ihagid kang pantunon o i-correct ang imong kinabuhi. That is an affirmation of His love. Kaya usahay baya pag naay kalisdanan ang atong hunahuna, Lord, imo mangyud ka akong ipangga, Ginoo. Nganong lisod mangyud ning dagan sa kinabuhi. Nganong ing-ani man, Ginoo, asa naman ang imong gugma. Pero sa pikas nga bahin, masayra nato nga basin na ginadisiplina lang ka sa Ginoo. O kana nga pagdisiplina sa Ginoo, it is an affirmation nga ikaw iyahag yung gihigugma igsoon. Amen ba? God's discipline is an affirmation that He received us as His children. Gitawat na niya nga ingon nga yaman ha. God's discipline is an affirmation that we are God's own. Nga ikaw gipanag-iya gyud sa Ginoo. God's discipline is an affirmation of His paternal care to His Father. Mawito nang katawag ta niyang amahan o kita iyahang ana. Manaingon ang Bible, unsa man lugar ang amahan kung di niya pantunon o disiplinahon ang iyang anak. Muna kasadihang kita ginapantun sa Ginoo, ingna imong tampad, nagpakaamahan lang yun sa nimo. Amen. So what is Father kung dili niya i-sustain ang iyang anak? It talks about His care for us. God's discipline help us to respect and subject ourselves to God. Kabantay ba mo sa una sa kita nga mga ginabunalan pa kaniadto? Di ba mo samot ang atong kahadlok o pagrespeto sa atong ginikanan? Maingon pa atong ginikanan, inom na ita. Kaya nga hadlok, mata mabunalan. Ang atong fear, but in a good way, ang atong respect ato nila, grabe. Kaya nga naman, ginapanton man tamaw man po sa Ginoo. Ang pagdisiplina sa Dios nga ka nato, mutabang nato nga mula lumang atong pagrespeto o magpailalong taman sa siyang katuyuan aron mga buhi ta igsoon. God's discipline is for our own fault. Kaayuhan nato ang pagpanton sa Ginoo. Amen. Advantage nato ang disiplina nga iya sa Dios. God's discipline is not joyful but painful at the present. Inadaigid lamig. Pagit, sakit. And that is God's discipline at the present. But it yields peaceable fruit of righteousness. Apan kung matrain man po ka sa pagpanton sa Ginoo, muani ka bunga sa pagkamalinawon o pagkamatarong igsoon. God's discipline is not an act of condemnation, but of preservation and restoration. That is the purpose of the book. Kita mga bata sa una nga ginapanton ta para ma-preserve ang atong kinabuhi. Sa una, every time bunalan ko nila ang ilang ingon, nak, amo ginabuhat nimo na kay palangga ka namo. Dili ni gusto nga mapariwara ang imong kinabuhi. Kapantay ba mo anak mga bata? Ambot nang karon kay kuhaan mo cellphone, magtantrum naman. Wi-Fi na hinungdan mo, makoy naman. Pero sa unang panahon, grabe ang disiplina sa ginikanan ay. Every time, mabunalan, ang pahinundo mo gininak, dili mi gusto na nga, may ani ang imong kinabuhi. Ingnon pa rin ka, labi na ikaw, kay gahit kay kay ulo. Di ka na mo disiplinahon, kasi mahimo kang drug lord, mahimo kang adik-adik, whatever nga mga di mauba sa unahan. Muna, amo mong ginapanton kay salak ng pagka-istorya, they want to preserve our life. Mamanput sa atong kinabuhi igsoon. God's discipline brings preservation. Ma-preserve ang atong kinabuhi igsoon. O ma-restore kita danha sa tinilan sa Ginoo. And that is not an act of condemnation. When we are not yet perfect and have failed to obey God's command in many ways. Hambog na kay ta kung maingon ta nga natuman nato ang tanang kasubuhan sa Ginoo. Hambog na kay ta nga moingon nga wa kita masikyat sa pagtuman sa kasubuhan sa Ginoo. Because from time to time we failed God. We fail to obey God in many ways. Muna ang pagdisiplina sa Ginoo is inevitable. Amen. Napababo niya.
God said, bless those that curse you. Pero sahay mo pasulabi ang atong tawhanan ng mga pagbati, mo balos yun ta. Mo pasingit ang istorya ng dili mo. God said, love your enemy. Pero sahay ang atong tawhanan ng mga pagbati, mahala mo diha. Who cares? God said sa mga pulong, yang ingon, ginikanan, do not exasperate your child. Pero sa tungod sa itong kasuko, busy, stress, usay, dali lang tang masuko mo, yaw-yaw sa itong mga anak without reason. Sa pikas mo gabahin ang naginom mga anak, tahura ng yung ginikanan, pero usahay, tungkol kaya itong una-una, nakafocus na lang permi sa cellphone, Nak mo ni Oma! Nak o! Nak o! After talaga hapon, huwag ginahimo ang trabaho. Kaya nga naman tuwa nagkapong sa cellphone. We fail God in many ways. Mo na kang pagbadlong sa Ginoo, pagdisiplina igsoon, di yun nato malikayan. Whenever God disciplines us, this affirms His love, that we are His children, that He owns us, His maternal care, that He wants us to subject our lives to Him for us to live, and that we are, and that He is after what profits us, mga igsoon. Inganak ka kapangga sa Ginoo. Amen. Inganak ka pinangga sa tong gamhanan nga Dios. Wala si Solomon nag-ingon niya. Ingon siya in the book of Proverbs. Nga ang ginikanan daw kuno nga wala nagapanton sa iyang anak, wa daw kuno na mahigugma sa iyang anak. Ang taong ginikanan daw kuno nga tinuod nga nahigugma sa iyang mga anak, iyang ginapanton, iyang ginakorreksyonan, iyang ginadisiplina ang iyang mga anak. I want you to understand, my brethren, nga ang disiplina po sa Ginoo, it is an expression of His love for you. Amen. O hambugiro ra gyud kay ta maghuna-huna nga may kita Lord, nga nang imo akong disiplinahon nga wa ko gyud ko masayo. It is fine. Mo kita nang disiplina ka kay agini mo kita ka masayo. Di ba? Hallelujah. Linga na mong tapat. Inagahigog magyud ka sa Ginoo. Nagkalaganin na ng uban. Hadlok siguro madisiplina. Right biblical perspective is significant for coping with life challenges. Usahay una-una nato ang mga kalisdanan sa kinabuhi, muragwa na tagad sa Ginoo. But sa pikas nga by the Bible said, basig ginadisiplina lang ka sa Dios. O ang disiplina sa Ginoo, it is an affirmation of His love. That's why po, kinahanglan ang right na biblical perspective to cope sa mga hagit sa kinabuhi. Sa dihang makatubang tag mga hagit igsoon, bear in mind that it was meant by God to test us so we know what is in our heart. Para makabaluta sa Ginoo sa itong kasing-kasing and surrender everything not to niya. So humble us so we know to live in the Word of God, to discipline us so we know that we are His children and that He loves us unconditionally. Amen. Napapatalihan. Wala maigsoon, importante kaya ning kinabuhi nga itong mahibawan ang katuyuan sa Diyos. Why He tests us. Kaya kung di kali na ito masabtan, ngano, usahay ang atong reason, usahay magpapugnaw sa itong pagbati, sa tuang kasibot sa pagpangalagad sa Ginoo. Remember, na kung ikaw ginasulayan sa Diyos, gihigugma gyud ka sa Ginoo. Na kung ikaw ginatas sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo makita nimo sa Ginoo sa imong kasing-kasing, o pa nimo masurrender na kaniya. Sa dihang ma-expose ka na through testing, then lay it down to the feet of Jesus. Surrender everything not to Him. Ano allow sa Diyos ang testing for us to know na importante yun, kinabuhi nato ang pagtuman sa kabubuton, katuyuan, pulong, kasuguan nga iya sa Diyos mga igsoon. Hallelujah. Manidog ta. And let us worship the good God nga itong ginaalagaan.
Hallelujah. We bless you, Lord. Among i-lift up ang imong pangalan. Among i-exalt, Ginoo, ang imong gamhanan nga ngalan. Kawag mong gisama, kawag ikakumpara kanimo, Diyos. Hallelujah. Walay makatan